runner po. Pero pwede ito 3, 4, 200. Ang hindi nga nag-70. Ito talaga yung hanap buhay namin sa kababaihan ng Basay. Kaya nga ito ang naging utok namin, One Town, One Product. Galing pa yan sa mga kaninununuan. Pero ang paggawa ng mga different colors, different shape, different kind of materials na ginagawa na ngayon, different kinds of product, litli lang ito. Kaya lang nang bumagyo, lahat pati yung mga materials na ginagamit namin nawala. Sanay kami sa mga bagyo noon, so in-underestimate namin si Yolanda. Totally was out yung aming kabuhayan, mga bahay, ang daming nawala sa amin. Isa na po dito yung kabuhayan namin sa pagbabalik. Lahat ng poste tumaubo. So matagal na ka-recover. Yung mga parang flashlight noon, kasi walang kuryente yun ang inagawa namin. Nakabilad sa araw, maglalala ka ng banig, yun ilalagay mo sa ano. So panibago, lahat nag-umpisa kami. Dahan-dahan lang. Kasi siyempre una, magtatanim ka pa ng tikog, 4 months to 6 months bago ka makapag-harvest. Pero pag nakapag-harvest ka naman, monthly na yon makakapag-harvest ka. Ngayon, marami ng mga projects din kami. If you are a leader, may ano ka lang, maging komitido ka sa iyong grupo. Kailangan isipin mo rin ang kapakanan nila na kailangan din ma-uplift. Si Sir Uro, may mga colors nila na mga anak ng aming mga weavers. Niisip namin na magkaroon ng solar kasi napakalaki ng konsumo namin ng kuryente. Sana someday kami nang mag-manage sa aming ginagawang mga hanap buhay. So, noon yung mga single mat, binibili lang ng 180. Nung ma-organize kami, ngayon po, binibili na namin ng 800 pesos. And yung mga weavers, they are very happy. At some of them, nakapagpatapos na ng mga college. Kasi tumaas na ang presyo ng value nila. Pangarap namin, marating pa ng aming product ang buong daigdig.